Agaw atensyon sa isang car show ang kakaibang kotse na hindi lang gawang Pinoy kundi matipid pa sa gasolina. Gaano ba kaangas sa kalsada ang kotseng binansagang pop car? Ni-road test yan mismo ni Jay Taruk at narito ang kanyang report. Una sa saksi. Astig, makulay at talaga namang agaw pansinan tinigureang pop car na ito na nakita ko sa Manila International Auto Show. At lalo akong napahanga nang malamang proudly Pinoy made pala ito. Kahit nga ng makahilerang mga mamahaling sasakyan sa auto show, litaw pa rin ang angas look ng ating pop car. At di na ako nagtaka nang makilala ko ang nagdisenyo nito, si Reg Huson, ang iskultor na kilala sa dami ng kanyang mga obra sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na mahilig din pala sa kotse. Yung una kasing objective ng design is to alisin yung notion ng local market na pag Philippine made, yung mga squarish yung mga kotse na nagagawa. Oo. So gusto naming maging very stylish yung kotse, tapos very functional at the same time. Sa habang 7 feet, lapad na 4 feet at 6 inches, at taas na 5 feet at 4 inches, tama lang daw ang laki nito sa pang-araw-araw na gamit. May 4x4 options at may kargahan din ito sa likod. At hindi lang ito pang syudad, kundi para rin daw sa mga sirasirang kalsada o off-road terrain, gaya ng mga farm. Pero etong pinaka-nakakabilib, ang pagiging matipid nito sa gas. Sa bawat litro, kaya nitong tumakbo ng hanggang 15 kilometro. Dahil hindi pa in full production ng pop car, gumamit muna si Yuson ng mga surplus parts sa pang-ilalim at makina para dito. Matagal na rin namang sikat ang mga Pilipino sa paggawa ng sasakyan, gaya ng ating mga jeep at owner-type jeep. Pero dahil hango ito sa mga naiwang military jeep ng mga Kano pagkatapos ng World War II, naisip ni Yuson na panahon na para magkaroon ng bagong sasakyan na 100% gawang Pinoy. So ang isang gusto kong comment ng tao, pagka nakita nila ito dito sa exhibition, saan gawa yan? So para sa akin is isang step up na agad yan. Parang important na dating sa kanila. Oo, which is a good thing at this point. Maya-maya pa, pinayagan akong i-road test ang kakaibang kotseng ito. Kung I found out na it's locally made, so parang kaya na pala natin gumawa ng ganyan klase. Anong bang gawa ng Pinoy ito? Talaga? Mukhang imported. Mukha. Kakaiba eh. Sasakay ka ba sa ganito? Oo naman. Napabilib din pati si Mitchell Beaufils, isang Frances na may 50 taon ng sports car mechanic na exhibitor din sa Manila International Auto Show. Papatok daw ang quirkiness at size ng pop car sa Europa. Young Filipino inventory design like that, for me very nice. Ito na nga kaya ang future ng automobile industry dito sa ating bansa. Malalaman natin sa mga darating na panahon. Jay Taruk, ang inyong saksi. Sa sports saksi, halos isang buwan bago ang kanilang laban ni Sugar Shane Mosley sa Las Vegas. Nasa kondisyon na raw si pambasang kamao Manny Pacquiao para sa bakbakan. Ayon kay Coach Freddie Roach, maganda ang ipinakita ni Pacman sa unang linggo ng pagsasanay sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Inaasahang mas magiging agresibo pa si Manny sa susunod na 4 na linggong training. We still have 4 weeks out. This is the best shape I've seen Manny Pacquiao in a long time, and he's very focused. We're not taking Shane Mosley lightly at all, and that makes me very happy. Showbiz saksi sa kauna-unahang pagkakataon ay magtatambal sa isang music project sina R&B superstar Rihanna at pop princess Britney Spears. Inanunsyo pa yan mismo ni Rihanna sa kanyang Twitter account. Nag-tweet back naman si Britney na game siya sa project. Dati nang nag-survey sa Twitter si Rihanna kung sino ang type ng kanyang fans na makatrabaho niya. At ang sagot ng karamihan, abay si pop princess Britney. Kaya ngayon, inaasahang magtatambal ang dalawa sa remix ng Rihanna hit song na S&M. Kapapasok lang na balita, magtataas ang presyo ng produktong petroleum ang kumpanyang Chevron at Sea Oil. Simula bukas ng alas 6 ng umaga, 150 kada litro ang dagdag presyo sa kanilang premium gasoline at diesel. 125 kada litro ang dagdag presyo sa regular gasoline,
140 naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ang pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Wala pang anunsyo ang ibang oil company kung susunod sila sa oil price hike. Saksiyan sa aming pagbabalik. Photography, belly dancing, pati doodling. Ilan lang sa mga patok na summer activity para sa mga chikiting. Balitang hatid ng isang ligo ng katotohanan. Kasama-sama natin balikin, saksi.